Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Ame from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you, May 17 to 23, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatabaran po sa inyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, gusto niyo makahatin, all the details is in description below or pwede niyo kung i-message direct na sa messenger. Pareho lang din naman dito, picture tsaka pangalan ko. Salamat din sa mga nag-comment, sa mga nag-hype ng aking video, yan, sa mga nag-like, sa mga hindi nag-skip na, at syempre, God bless you all sa mga nagpa-personal reading. Saka syempre sa mga bago kong subscriber at sa mga subscriber ko. Energy reading tayo vice versa, kuha tayo na yung angel numbers. Energy reading. Angel numbers mo this week. Uy. Ayun no. Meron kang 4, 13, 21, 31, 28, Libra, Leo, Aries, Pisces, and Cancer. Pwede connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. May nagtapos tulad ng palagi kong sinasabi sa iyo is may pagtatapos. Ganyan, o may nagtapos, may magtatapos, ganyan. Ang nakita ko rin sa iba sa inyo is may mga kasiyahan. May mga papuri. Kung ano mga papuri, pasasalamat, na yan ang sitwasyon na yan, kung ano man yan, family, sa sarili mo, or mga good things, no, pwedeng nato sa there's a new beginning happening to your life, ang sinasabi dito. Ang nakita ko rin, nasa bahay ka lang ba? Wala ka bang trabaho, o mas gusto mo lang talaga sa bahay, o sa bahay yung trabaho mo, holiday ka ba, resting time ka ba, or pwedeng kung ano man yan, no? Baka nasa bahay lang yung work mo din. And then, nandun yung point na may mga kasiyahan, to then sabi ko, there's a luck, growth, achievement, abundance also sa iba. Sa iba dito, ano to? Extension to. Ibig sabihin, extension ng luck nyo, kumbaga na doon sa point na may mga positivity happen at merong, ang alam ko pala, nasabi ko na rin to sa iyo higit sa iba sa inyo, higit pa sa hiling mo darating. As in. And then, ang nakikita ko rin sa inyo is may pagtulong. Hindi ko alam kung may tao na tutulong sa'yo or ikaw ang tutulong sa kanya. Yan ang nakita ko. May pagtulong ako nakita. Magkakaroon ka ng questioning, quarrel sa isang lalaki or sa pamilya mo o kaya isa iba sa inyo sa isang taong bata sa'yo. Or vice versa tayo, ikaw sa kanya. And then din yung point na may magbubukas ng mga bagong pintuan this time sa'yo. There's a victory and success happen to your life. May mga happiness. Iba dito is may malalaman ka raw katotohanan. Ako nakikita. Or may mga kasiyahan to no, sa iba. Ang nakikita ko sa iyo, Cancer, may enemies ka rin. No, sa iba sa inyo. You have an enemies. Kumbaga may mga obstacle, blockage sa inyo. Kumbaga nahado yung point na nagkakaroon kayo ng limitation this time. Kumbaga, pwede rin kasi iba dito may mga challenge kayo na pinagdadaanan, pwedeng na doon sa point na yon, o kaya naman may mga bagay ka na gusto mong i-structure, gusto mong i-reveal, gusto mong buuin, pero hindi mo magawa, pwedeng na doon sa point na yun, no? Sa iba naman sa inyo is may tao na may boundaries. Pwedeng ikaw ito o someone, they put boundaries pagdating sa iyo. May taong matigas ang ulo, sana hindi ikaw ito. When it comes naman sa inyo is may mga delay. I-delay, madi-delay, ipagpapaliban. No, may mga ganong sitwasyon. Hindi ko alam kung saan yan. Sa love life, sa trabaho, kung saan man yan, mga sitwasyon na yan. O baka may mga in-order ka, diba? O kaya, kung ano man yan, basta may mga ganong sitwasyon, ako na nakikita sa iyo. Andito rin yung may
Hindi ko alam kung ikaw, hindi ko lang alam kung ikaw ito ha. Kasi may nakita kasi ako dito na makulit. Either makulit siya o o mapaglaro lang siya or feeling fe, de trying best, parang ganon. Hindi ko alam kung sino yun eh. Pero may ganon ako nakikita na tao. Yun. Ako nakikita. And then, ang nakikita ko rin sa inyo, parang may pagka-playful sa iba sa inyo, na may playful situation din ako nakikita sa iba sa inyo. And then, ang nakikita ko rin dito is, maaring iba sa inyo may mga union no? Situation sa iba. Yun na nakikita ko. Mahilig ba kayong mag-hiking? Nakapag-hiking ka na ba? Or there's a trails, no? Ako nakikita, kumbaga, merong baka may hinihintay yung iba, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Tingnan natin ang iyong angels numbers. O, di ba? Ang ganda. 2222. Ay, baliktad naman. Oh, 444. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers or related sa yung number na ito. Ang galing, oh. Connected silang lahat. Light up. Oh, di ba? O kaya naman is kung nakita ka ng repeating numbers, ibig sabihin is your angel or your guide is trying to connect sa iyo at gusto kanya kausapin by the numbers. Yan. No, kaya mag-focus kayo sa mga sign na pwedeng ibigay sa inyo. Okay. Dito sa sitwasyon mo, kung titignan mo halos pagkakapareho sila ba, 'di ba? 2 divide 4, 'di ba? 2 yan. Oh. Tapos ito, 2 din siya. Oh, ang galing oh. O tapos ito, pareho lang siya. Ano, there's a blessing in disguise. Kaya pala may victory and success ka. Di ba sabi ko sa'yo, may victory and success and happiness. Ganun. Tapos parang mawa-warm bless ka dun sa situation. Hindi ko alam in what way, parang siguro overwhelming, mga ganyan. Yan. There's a blessing in the sky. Congratulations. Magkakaroon ng pagbabago. Magkakaroon ng communication. May good news. Pabalik ko yung basta high vibes lang, Andito yung prosperity mo, pagbabalik ng strength mo. And then, ang nakikita ko dito is rebuilding yourself, Yun ang nakikita ko dito. So, basically, magkakaroon kayo ng mga mood swing situation. Pwedeng, maraming klase ibig sabihin. Pasaalin nyo naman siguro yung magiging mood swing, kung sa sarili mo yan, sa sitwasyon mo, any aspect of your life, yun ang nakikita ko dito. Pwede sa family mo, mga ganon. Someone's watching over you. Uy, sino yun? Ikaw ito or someone. And there's a good fortune ako na nakikita na darating sa'yo. May mga yeron kang bagong direksyon na natatahakin. Or may talagang nahando yung bagong pintuan na magbubukas sa'yo. Tulad na sabi ko kanina. Ibig sabihin, may nag-end, may mag-i-end, and then may magbubukas na bagong pintuan sa'yo. 222. 2468. Uy, abundance nga. Feminine forces, relationship balance, prosperity, efficiency, patience, and humility. You can do everything by yourself. Tama naman. But life is to be shared. Partner up with the right spirit. Pag sa tingin mo, hindi good yung connection mo, karelasyon man yan, or sino man yan, is you need to release yourself, ibig sabihin. Kasi this is you, no? And you'll become a force. Honor, commitment, and people around. Don't judge. Listen. Ito yung pala ko sinasabi na para tayong stoplight kasi sa mundo no? You need to stop, look, and listen. Kasi pag hindi ka nag-stop, pwede ka mabunggo ng sasakyan, di ba? Ito yun. Di ba? Don't judge, but you need to listen. Kasi kailangan nating mahugot, no? Yung mga bagay-bagay o sitwasyon in life. Ano bang pinanggalingan? Ano bang dahilan? Ano bang pinaguhugutan? Ano bang solusyon? Ano bang dapat na para hindi magkaroon ng pagliyab or fire? Mga ganong sitwasyon. Kaya pinakakalma ka rin dito, no? Kumbaga, be a feminine. Babae ka man o lalaki, be a feminine. Yun. Energy.
Okay, when it comes sa iyong energy is, aray ko, ang sakit. Andito yung situation na you want to learning to grow something into your life, no? Na doon sa point na yun. Or pwede rin kasi na may tao na nakakausapin ka to deal, to partnership, or to collaboration. Or magkakaroon ng pag-uusap, no? To something. Pwedeng related siya sa trabaho, related siya sa creation, related siya sa um, pera, mga ganyan sitwasyon, no? Kumbaga may tao ako nakikita na someone want to open up, ako nakikita sa iyo or ikaw sa kanya. Ang nakikita ko rin sa yung energy, hindi ko alam bakit hindi ka stable, masama ba yung pakiramdam mo, or nahangdon yung point na nagkakaroon ng mga missed opportunity pagdating sa'yo. Pwedeng siguro hantong yung point kasi na may mga gusto kang bilhin, hindi mo gaanong mabili this time, pwedeng nahando sa point. Kaya medyo, ang nakikita ko sa'yo dito is, parang nahandun yung point. Pero hindi ko naman nakikita na malungkot ka. No? But still, handun yung joy, yung happiness mo sa buhay. Yun nga lang, ang parang may gusto kang i-growth sa sarili mo or i-growth in your situation kasi sa nakikita ko sa'yo dito. Yun. Tingnan natin yung siguro sa iba sa inyo merong tao na may sakit, no? Ikaw or someone who's connected sa iyo, may taong may sakit ako nakikita. Medyo naglolo kasi yung energy. Okay, tingnan natin. Parating kay Cancer. Uy, devil oh. Ba't may devil dito? Mm. Okay. Uy, patay tayo dyan. Okay, parating sa iyo. May tension na hindi pa natatapos sa iba sa inyo. Okay. Ang nakikita ko sa iyo dito na parating sa iyo, tulad ng sabi ko, magkakaroon ng mga union kasi we have the 10-10 din. Sabihin, there's a completion, congratulations. There's a completion happening to your life. May mga happiness. Ako na nakikita, abundance, and enjoyment, actually, Sa iba dito, recovery to Ibig sabihin, handun yung point na may sitwasyon ka sa buhay mo na magkakaroon ka ng recovery for a while. For a while ba talaga, ate? Parang nandun sa point. Yung iba ganun. Siguro, may nagtapos, ganun. Ako nakikita. Or may paggaang ng sitwasyon, pero pwede kasi siya na maulit muli. Yun na nakikita ko. Sana wag naman kayo lahat. Kung mag-a-actionan yun na siya para hindi na siya mangyari. Ang nakita ko rin na parating sa iyo is, iiba sa inyo, is tataha kayo ng bagong journey sa buhay nyo. Yun na nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, may mga new pursuing situation or may mga idea ka na gusto mo i-pursue this time o kaya may mga new project, pursuing project or may mga creation, situation or pwede rin kasi sa iba sa inyo is abundance ito, no? Pero for a while kasi abundance mo sana wag naman ganun no? May hinihintay ka raw. Ang nakikita ko rin dito is meron akong nakikita na mafe-feeling burnout ka. Hindi ko alam in what way. Siguro sa mga tao makakausap mo, sa mga magaganap o mangyayari sa buhay mo, yan, makakaramdam ka na ng feeling burnout, ganyan. Tapos may bullying ako nakikita dito no. May mga sitwasyon ako na nakikita na ma-unfocus ka o kaya pwedeng someone, parang kasi may taong hindi makikinig. Parang may hindi pakikinig. Hindi ko alam kung nakikinig ba siya or hindi niya na talaga seryoso yung sitwasyon. Pwedeng na doon sa point na yun, no? Ang nakita ko rin dito is may tao na magiging rude or bastos or masakit magsalita, magaslaw magsalita, basta rude siya.
Yun. May tao na may bisyo. Sino may bisyo sa inyo? Lalaki. Hindi ko alam kung ano yung bisyo niya. Hindi ko alam kung ano yun eh. Anything. Kung ano yung bisyo niya. Iniinom, kinakain, nagsusugal, or kung ano man yun. Basta parang may something bisyo ako na nakikita sa iyo. Parating din sa iyo is may fortunate outcome ka. O, diba? Ibig sabihin may wish come true ka na nakakamit. Ayun na nga, sinasabi na nga, ang galing. No? Andun din yung point na parating sa iyo is kakaroon na pagkaplano, may hinihintay. Pagtatapos, may malalaman ka raw. May malalaman kang katotohanan. Hindi ko alam in what way eh. Either ito is a news, communication, o may taong magsasabi sa'yo nito, or may taong kakausapin ka. Pwedeng kapamilya ha, pwedeng kapamilya yun. Ako nakikita sa iba, or kung ano man yan. Then yung iba sa inyo is, tulad ng sabi ko kanina, may pagtatapos, diba? May mga cutting situation ako nakikita sa iyo eh. Siguro may mga ikakat ka na, may aalisin ka, ilelet ko ka. Alam mo dito sa sitwasyon mo, may taong makasarili at sakin. Hindi ko alam sino. Ikaw? O someone is connect. Pero may tao dito na ganun. Akong nakikita. Sa iba naman sa inyo is may pag-iipon ng pera. Siguro may mga gusto kayong bilhin, may pinapangarap kayo, ganun. May tao ako nakikita na parang may nililihim or may hindi sinasabi. Ako nakikita. Sa iba naman sa inyo is maybe you rejected someone o may ini-ignore ka o siya sa'yo ito. Meron ako nakikita gano'n. May business ba kayo? Iba dito may business eh. No? Malaki o maliit yan. Pwedeng you have an own leadership, a boss, mga ganyan. Dapat iwasan ni Cancer. Ikaw ito ha, or someone's connected sa iyo ha, isama mo yung sarili mo dito. So, dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Dapat mong iwasan mo yung magkaroon ka ng mga puot, tampo, galit, kawalan ng pagkakaisa, hindi pagkakasundo, or mga pwedeng magkaroon mga complicated situation or conflict. Mga taong hindi magsa-same page sa'yo, no? Umiwas ka na lang, or kung ikaw ito is, wag mo na lang seryosohin, or umiwas ka na lang din, gano'n. Iwasan mo yung mga taong very possessive, or kung ikaw ito, siguro, medyo iwas. Marami kasi ibig sabihin na possessive, demanding, makasarili, mga ganyan. No, basta kung ano man yan, i-research nyo na lang. And then, iwasan mo yung mga tao, o ikaw ito, mga panggagamit, ganyan, yung mga tao na mapanglinglang, mandaraya, masungit, judgmental, or ikaw ito, iwasan mo. Yung mga gossip, situation na hindi totoo, o kaya makikisaw-saw ka, gagawa ng kwento, tapos makikisaw-saw ka, umiwas ka sa mga ganyan ha, sa mga masusungit, sa mga, yun tulad na sabi ko, diba, merong rude situation or yung harsh magsalita, yan, iwas ka, kung ikaw ito, iwasan mo yun. Siyempre, yung not to be organized. Pagdating sa'yo, siguro you need to be organized din sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Pwedeng ka sa kaperahan, sa pang-araw-araw na sitwasyon mo, mga ganyan, o sa relasyon mo yan, you need to be organized. Ang nakikita ko dito, kung may mga dapat na talagang i-let go muna, no? You need to accept all the lesson from the past. Kung whatever holding you back sa nakaraan, this is the time to let it go. Yun din ang sinasabi rin kasi, and you need to be more on wiser and stronger this time, no? Nakita ko sa yung travel. Kung kailangan mga bagay na need to transform mo. May paglipat ako nakikita, hindi ko alam kung ano yung paglipat. Siguro may iba sa inyo matatapos lang yung cycle na yun o lilipat, may paglipat. Ikaw or someone who's connected sa iyo yan. Kung ano yung mga paglipat na sitwasyon na yan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Sino naman ito? Love, Cancer.
10 na naman oh. Tatlo na yung 10 mo. Ganda ng ano mo ah. Tatlo na siya. Okay, kung single ka, may nakakausap ka na raw. Sa iba naman sa inyo, bigla nyo itong makikilala. Iba dito babalik yung inyong ano yun, no? Yung iba dito may nakakausap kayo or sa iba is bigla itong mangyayari. Biglaan mo siyang makikilala sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko ha. Sa iba naman sa inyo, LDR ba kayo? Iba dito LDR to eh, no? Kung kayo naman sa kahiwalay nitong tao na ito, oo, nagkaroon na paghihiwalay, nagkaroon ng mga sad memories, mga broken promises, mga ganyan. Hindi na rin naging matatag at masaya, nagkaroon ng betrayal talaga, no? Hindi naging totoo, sobrang burden, napasok sa option, yun, hanggang sa pagtalikod. Kasi yung isa kasi dito sa inyo is very independent. Pwede rin kasi na may nalaman ka, no? Kaya rin nandun yung pag-iwalay. Yun. Pero ang nakikita ko dito is may pagbabalik or gustong bumalik. Baka makareceive ka sa kanya ng text message or ikaw ito sa kanya ha. Yun ang nakikita ko. Ang nakikita ko kasi dito medyo may pagka-immature ata ito. Tapos hindi siya or ikaw ito ha. Alam mo yung madali siya magkaroon ng interest sa iba. Yun ang nakikita ko. Tapos ikaw pala to, no? Lagot na. Okay, kung kayo naman is may third party relationship, alam mo naman na sa nakita ko dito. Baka rin naman kasi iba sa inyo, nagkakanya-kaya na rin kayo ng love life, di ba? Pero hindi na rin to matatag. As in, yun na nakikita ko dito May mga ano na rin naman, may mga wala na, medyo matapang na kayong dalawa, no? Dito sa sitwasyon. Well, it's your decision dito. Okay, kung kayo naman is walang third-party relationship, sa mga walang third-party relationship, kung bago kayo nito, siguro nandun pa yung ano, no, yung hindi pa totally buo kung bago pa kayo, no, yung situation. Hindi pa ganun katatag, kumbaga. Siguro, you enjoying your life, you enjoying your company to each other, nandun pa lang kayo sa point na yun, ganun. Kung kayo naman is matagal na talaga, nandun yung point na may mga pangako siya na hindi niya natupad or ikaw ito sa kanya. Nandun din yung point na may mga time talaga na hindi kayo magsi-same page o kaya darating yun sa nakita ko dito. Yung baka dito iba LDR tayo. Baka rin, kung LDR kayo siguro yung mga time, hindi pareho ng oras, kaya rin ganun. Pero kung titingnan ko dito, pag nag-uusap naman kayo, excited kayo sa isa't isa. Ang dami nyo na pag-uusapan, baka araw-araw naman din kayo nag-uusap. Diba? Yun, matatag naman din yung connections na nakikita ko dito. Pero darating daw yung time na magkakaroon ka ng disappointment sa kanya or siya sa'yo. Nandun sa point na yun. May mga time na pwede magkaroon ng pag-iwas din kasi darating siya sa time na gano'n. Pero habaan mo lang yung sarili mo. Ay, habaan mo lang yung pasensya mo. Tingnan natin ang iyong malihim yung ano, isa sa inyo, no? Yung mga lihim. Your money. Kasi may problema ka ba sa bahay mo? May nakita ko na either sira yung bahay mo, masisira yung bahay mo, nagpapagawa ka ba ng bahay, nagpapa-renovate ka ba, bibili ka ba ng bahay? Mga ganun, para may nakita kong ganun, may sira ba yung bahay mo? Actionan nyo na kasi pag nagtag-ulan na yan, lalo na sa Pilipinas, diba? Pag nagtag-ulan na yan, mas mahirap. Hanggat ngayon, medyo may araw-araw pa, i-check-check nyo na.
when it comes sa iyong money. Okay, pagdating sa iyong money, Cancer. Alam mo yung pagdating sa money mo, naggaganon siya, oh. Parang ano, heartbeat. Tut, 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 tut. Ganun. Saka nga pala, may dadagdag ako dito. Dadagdag ako. May nakita kasi ako, sana hindi kayo lahat. May nakita kasi ako na walang ipon na tao. May nakita rin ako na either mawawalan siya ng trabaho or wala siyang trabaho. Yun na nakita ko, sana hindi kayo lahat. Okay. Dito sa sitwasyon mo is parang hindi ko alam kung matumal ba ang trabaho mo, pero yung iba sa inyo, trabaho and money, parang iba sa inyo yung feeling bored, no? Hindi ko alam kung bakit, parang you feeling bored, hindi ba nagsasucess, matumal ba, ano bang nangyayari? Kasi hindi ko nakikita yung katatagan ng situation, ano. But still, you try to make it balance. Naman, ako nakikita dito, may mga bagay din naman na need to avoid, o may mga bagay naman na ina-avoid mo, pwedeng na sa point. Ang nakikita ko rin siguro na doon yung point na nagkakaroon ng repeating cycle pagdating sa trabaho or sa kaperahan. Yun ang nakikita ko, ha. And then also, ang nakikita ko rin sa iba sa inyo is patient lang din, ano, pero mayroon ka daw gagawin na isang project sa iba sa inyo. Yan, meron daw ikaw gagawin. Hindi ko alam kung ano yun. Yan, may kaka-excite ka, hindi ko alam kung ano din yun. No, baka mga proyekto na gusto mong gawin o magte-taking a risk ka or you need to take a risk sa iba sa inyo. Dito sa sitwasyon mo, ang nakikita ko dito is pwede ka raw magkaroon ng mga maling desisyon pagdating sa pagpapatakbo ng pera mo, kaya ingatan mo yung pera mo. Diba sabi ko kanina is baka mag same cycle ka sa nakaraan, 'di ba? Tapos iba sa inyo parang hindi naman, siguro nga bored na kayo kaya parang hindi na kayo nagbibigay ng effort talaga. Yun ang nakikita ko. Dito sa sitwasyon mo, sana hindi yung company nyo, hindi kayo niloloko o kaya is pinagtrabuhan mo man yan or walang tao na gagawin kang tanga pagdating sa kaperahan. Sana walang ganun, no? Ako nakikita. Sana wag naman. Sana walang tao na nang lilingla o nang gogoyo or ano tawag ito? Ano Tagalog nito? Nang lalamang. Diyos may marimar. Yun. Sana walang ganon. Magdadagdag uli ako ng pero may achievement naman kahit pa paano. Hindi ka naman may empty kasi you will achieve something din naman pagdating sa pera. Magdadagdag ako ng message. Dito sa kabuuan din, may nakikita ko dito tao nagiging tanga or taong tanga. May tao na matigas ang puso, naghari-harian, nag-e-entitle. Alam niyo naman siguro nag-e-entitle, di ba? I-research nyo. Yun ang nakikita ko sa inyo. Sana hindi kayo yun, no? Sana lang. May mga sitwasyon na hindi ka nakaka-focus, ano? O hindi mo fino-focusan. Yun ang nakita ko dito. Arigato, namaste, God bless.